ang isang binatilyo mula Isabela. Kahit tila inaanay na ang kanyang memorya dahil sa sakit, hindi pa rin nakalimutan ang kanyang best friends. Halos hindi na raw maalala ni Judy ang huling beses nang ngumiti ang kanyang bunso na si Brian. Mula kasi nung na-diagnose si Brian ng bacterial meningitis na isang impeksyon sa utak, lagi na lang daw itong tulala. Hindi siya sumasagot. Yung salita niya is hindi ko maintindihan. Parang nagka-amnesia. Marami siyang hindi naalala. Kilala mo ako, sabi ko sa kanya. Sabi yung mama lang yung sinabi niya, hindi niya alam yung pangalan ko. Awang-awa ako sa anak ko, tapos magkakit din sa kwan na hindi niya kami makilala. Pero si Judy muling nabuhayan ng loob sa pagdating ng dalawang bisita ng kanyang anak. Lumiwanag ang mukha at himalang nakilala ang pinakamatalik niyang kaibigan. Gusto mo na si Michael Bay? Ha? Kilala mo ba yan? Kilala mo ba? Wala na pangalan. Naiiyak ka eh. Iyak siya oh! Hindi na siya kilala. Ano? Iyak siya oh! Iyak na siya oh! Yakapin mo daw siya? Yakapin mo daw siya? Jomar, hindi ka dito yakapin mo siya. Jomar! Si Michael at saka si Jomar yung una niyang naalalang kaibigan. Samantalang yung asawa ko at yung anak ko, hindi pa niya alam hindi niya masabi yung mga pangalan nila. Ito ang kwento na magpapatunay na ang malalim na pagkakaibigan hindi basta-basta mabubura kahit pa ng malalang karamdaman. Dito sa bayan ng San Manuel sa Isabela, nabuo ang pagkakaibigan ni na Brian, Michael at Jomar. Since grade 9 po kami nagsasama ni Brian. May barkada rin po kasi si Brian na kasama ko po. Then napasama po ako sa kanila. Kumakain po kami. Tapos po nung nakasama namin po si Jomar, nakita po namin siya. Then inaya po namin. Ako po, pinakamakulit po. Si Michael po ay ang pinakamabait po at pinakapogi. Si Brian naman po ang pinakamatangkad po sa amin. Mas lalo raw naging close nung naging magkaklase sila sa grade 10. Araw-araw po kaming nagsasama po. Tuwing walang pasok po. Ang paborito nilang bonding, mag-food trip. Pagkarating po namin sa kainan, si Brian po, mangunguha po ng pera sa amin. Nagbibigay naman po namin 10, 20, ganon. Tapos yun po yung ipunin niya. Nagpaparamihan po kami ng kinakain at tapos may price ng 50. Minsan po ako, minsan po si Brian na nanalo po. Kasi si Jomar po may na po kumain sa Rice po. Sa tuwing sila'y may problema, nariyan daw sila para sa isa't isa. Minsan po pumapasok po ako ng walang baon. Si Brian po lumalapit sa akin. Binibigyan niya po ako. Minsan po di ko tinatanggap kasi alam kong pangbili niya rin po yon ng kanyang makakain. Pero nagbago ang lahat nung nagkasakit si Brian. Kwento ni Judy, nito lang daw nakaraang buwan nung napansin nila ang sintomas ng kanyang anak. Masakit na naman yung ulo ko, sabi niya. Tapos parang lalagnatin ako. Hanggang si Brian, biglang nag-seizure. Dinala namin dun sa emergency. CT scan siya, x-ray. Kinuhanan siya bone marrow, positive sa bacterial meningitis. Ang bacterial meningitis po pwede siyang makuha sa infections, sa baga, infection sa tenga. Kapag napunta po itong infection na to sa dugo, pwede siyang umakyat sa utak. Si Brian, ilang araw na walang malay sa ospital. Di bumababa yung lagnat niya. Tapos lagi siyang nanginginig. Akala ko nga mamamatay na siya eh. Nung pangatlong araw na, ayun, nagising na. Pero patuloy pa rin yung pag-chill niya. Hanggang unti-unti nang nabura ang kanyang mga alaala. Saktan po. Dahil yung dati niya pong saya ay napalitan po ng tahimik. Wala na pong nangasar at wala na pong nagpapatawa sa amin. Gusto ko po sanang gumaling na agad. Bumalik na po yung dating siya para may kasama na po kami ulit. Miss ko na po kasi yung dating pagsasama namin. Kaya
Kaya po, Anong pangalan mo? Isabel. Ano ikaw? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo, Rod? Hindi ko alam nga. Pwede pong maapekto po yung kanilang pananalita, ang kanilang pag-uugali, at ang kanilang kilos. Pwede po silang naging bata, nagde-delay po yung kanilang development. Sa kabila nito, si Brian lumaban hanggang unti-unting bumuti ang kanyang kondisyon. Lumakas na rin siyang kumain. Sabi ng doktor, lagi lang siyang kakausapin. At para kamustahin ang lagay niya, binisita siya kamakailan ng kanyang mga BFF o best friends forever. Habang si Jomar hindi na napigilang maging emosyonal nung nasilayan ang kalagayan ni Brian. Kilala mo ba yan? Kilala mo ba? Ano pangalan? Nahihiyan, naiiyak ka eh. Iyak siya. Hindi na siya kilala. Ano? Iyak siya. Iyak na siya. Malungkot po na may hahalo pong iyak. Naawa po ako sa karamdaman niya. Naiyak ako sa tuwa kasi nga sa wakas may nakilala siyang kaibigan. Yung unang mga dumating hindi niya nakilala. Yun, hinanap pa niya talaga kung sino yung nasan si Michael at saka si Jomar. Samantala, para matulungan sa kanyang medikasyon, ang local government unit ng San Manuel may regalo para sa kanya at kay Judy. May connect po kayo sa mas mataas na hospital kung sakaling kailangan nyo po ng transportation, tutulungan po namin kayo. Thank you very much po sa inyong lahat. Binisita rin si Brian ng kanyang advisor at ng iba pa niyang mga teacher. Pagpapatuloy pa rin yung pag-aaral niya through modular. Thumbs up. Ganyan, oo. Thumbs up. Dumating din ang isang local therapist para sa isang therapy session ni Brian. Good. Yan. Ang occupational therapy ay makakatulong kay Brian para po mas matulungan pong bumalik ang kanyang mga dating skills. Nay, ito iiwan ko na sa iyo to, ha. Follow up niyo po yung mga activities para kay Brian. Samantala, nitong Huwebes, muling binisita ni na Jomar at Michael si Brian. Oh, kausapin mo sila, ha. Yan na si Michael, oh. Tsaka si Jomar. Kamusta pre? Nakatanap po ako. Sino sila, Brian? Michael. Sino yung isa? Jomar. Kamusta na pre? Sana pre? Namimiss ka na namin. Magpagaling ka na. Brian, may babasahin ako para sa'yo. Pre, Brian. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng liyam na ito. Parang panaginip lang na bigla kang nagkaroon ng amnesia. Ang hirap tanggapin na nakalimutan mo na ang mga pinagsasamahan natin, ang mga alaala na bumuo sa pagkakaibigan natin. Sa school, ramdam na ramdam din namin ang pagkawala mo. Wala nang nagpapatawa sa amin. Wala nang nangungulit. Ang tahimik na ng classroom. Miss ka namin, bro. Brian, alam kong mahirap para sa'yo ang nararamdaman mo ngayon. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang kami para sa'yo. Pre, salamat. Kahit hindi mo na ako kilala. Pero kilala mo ako sa puso mo. Pagaling ka, pre. Tara na punta sa Unrise. Lubos akong nagpapasalamat sa kanila kasi malaki din yung naitutulong nila sa pag-recover ng anak ko. Kayang burahin
dahil ng sakit ang pangalan, alaala, pati na ang nakalipas. Pero ang sabahan na hinubog ng tiwala, hirap at ginhawa, hindi mabubura ng kahit na anong karamdaman. Dahil ang tunay na pagkakaibigan, nakaukit hindi lang sa isipan, kundi pati na sa puso. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.